Tila hindi na nga nakapagpigil pa si Vice President Inday Sara Duterte at kinausap na ng personal si Senator Amy Marcos upang linawin ang nakarating ditong balita na di umano'y ginagamit lang ang Vice Presidente sa pansariling kapakanan. Paglilinaw ni Amy, malinis ang kanyang intensyon at alam daw nito na malinis ang konsensya ni VP Sara kumpara sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Kaya naman daw pala napapayag si VP Sara na i-endorso si Amy Marcos bilang senador sa darating na eleksyon. Samantala narito naman ang update sa impeachment ni VP Sara Duterte. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyuraakan nila. Pero nakalimutan niya, kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apple Nieto? O hindi lang iboto, ano pa ang dapat nating gawin? Ikampanya. Idala sa lahat ng mga presinto at sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng zero yang put Joel Chua. Po, may fake news na kumakalat dyan na di umano, nabasura daw yung aking asylum. How they wish, kasi alam ko gustong-gusto nila ng mga Bangag Incorporated na makita ko na humahalik sa rehas para sa krimen na hindi ko naman ginawa. Well, sorry na lang kayo, hindi po yan mangyayari. At kahit ano pong mangyari, papatunayan ko po. Kahit anong kasong isasampa sa Pilipinas, yan po ay panunupil ng karapatan ko, lalong-lalo ng karapatan ng malayang pananalita. Alam nyo ba ho, talagang atat na atat sila, makasuhan ako. Dapat non-bailable para patay nila itong Facebook at saka YouTube natin. Parang ginawa doon kay Pastor Kibuloy na kapag nagkaroon ng kaso na non-bailable, unang-una silang tatakbo sa Facebook. Hindi po yung mangyayari. Kasi ngayon pa lang po, pinagbigay alam ko na sa Facebook na ako ay asylum seeker dito sa Netherlands. At ang dahilan na ako nga ay asylum seeker ay dahil doon sa tinatawag na unjust prosecution. Hindi lang po dahil sa contempt order ng Congress, hindi lang po dahil doon sa incitement to sedition, pati na po yung kaso na kabinbin sa DOJ ngayon na non-bailable po qualified human trafficking. At alam nyo pa yung kasong yan afterthought lang ako. Hindi ako kasama dun sa unang kinasuhan, nagsampa lang sila ng supplemental complete affidavit na dinadawit ako kuno, no? Pero wala pong kaebidensya yan. Dahil para ako'y madawit sa isang non-bailable case na unjust na syndicated trafficking, dapat mapruebahan yung tatlong elemento ng trafficking na ako'y may recruit, na ang pamamagitan ng aking pag-recruit ay paggamit ng dahas at ang aking intensyon ay para pagsamantalahan yung gawain ng taong yan. No? O kundi naman kaya conspiracy. Pero sa ating batas, ang conspiracy po dapat mapatunayan kasama ng elemento ng krimen. Hindi po pwedeng sabi-sabi, hindi po pwedeng invento, hindi po pwedeng speculation. So naniniwala po ako na yung pag-cite sa akin ng contempt ng Kongreso, 2 beses po yan. Kasama na pang aking misis. Yan po ay ebidensya ng political persecution at yung 2 ko pang kaso na incitement to sedition, ay nako, lahat po yan ay kabahagi ng political persecution. Pero dahil alam ko naman po, alam ng DOJ kung anong ibig sabihin ng being asylum seeker, na hindi ako magagalaw dito hanggang hindi matapos yung aking aplikasyon, kung ako po'y kakasuhan ng kung ano-ano, yan po ay para mapatahimik tayo. Dahil gagamitin dahilan yan sa Facebook para ipatanggal ito ating Facebook neto na meron na pong 2.1 million followers at yung last record po natin ay halos 270 million views. Pero hindi po mangyayari yan. Dahil ako naman po ay kakilala ng Facebook. Matagal na po akong bibigay depensa sa mga vloggers na nasa Facebook, na nasa Google, sa Burma, sa Vietnam, sa Malaysia. At alam po nila na matagal na po akong isinusulong ang karapatan ng malayang pananalita. So hindi po sila magtatagumpay sa kanilang maitim na balak na patahimikin ang Spokes Hour. Lalong pilitin na patahimikin at pasupilin ng Spokes Hour, lalo po tayong magsasalita dito sa Spokes Hour.
Di lang po sa Facebook, kundi pati na rin po sa YouTube. Pangako ko po yan. Ipaglalaban natin ang karapatan ng malayang pananalita at malayang pag-iisip dahil yan po ang gusto mangyari ng Marcos regime at tahimik ang lahat ng mga kritiko gaya ng ginawa ng kanyang ama na pinatahimik, pinakulong ang mga kritiko. Hindi na po sa ating mangyari yan kasi nga po asylum seeker na tayo at pangangalagaan po natin itong ating boses sa internet na binigay na po ng ating may kapal para po magkaroon tayo ng malayang merkado ng ideya. Pag-usapan naman po natin ngayon, abay, Oplan Horus. Ano ba yung Oplan Horus na yan? Well, una-una, for the benefit of Facebook and the fact-checkers, this did not originate from Harry Roque. It originated from a newspaper report exclusively carried by the Manila Times as its headline today. Can we flash the headline? Leaked paper lays out Paul attack plan. Ano pong sinasabi ng Manila Times? Abay, may plano pala ang administrasyon na talagang gamitin ang pondo ng gobyerno para mananaig ang mga kandidato ng alyansa sa darating na panahon. So according to Manila Times, which is one of the oldest newspapers not just in the Philippines but in the whole of Asia, government has an Oplan Horus whereby they will use government resources to make sure that their candidates for senators win in this midterm election. Bakit po nila gustong manalo mga kandidato nila sa parating na mid-year election? Dahil gusto nilang tanggalin na naman ang isang tinik sa kanilang Marcos Forever na plano. Nais nilang tanggalin sa pwesto ang Vice President Sara Duterte sa parating na impeachment trial sa Senado. At kabahagi ng sinabi ng Manila Times ay hindi rin kaiba doon sa ginawa ni Noynoy Aquino para mapatanggal ang dating Chief Justice Corona na gagamitin na naman ang pondo ng bayan para po mabili ang mga boto ng mga senador. Tayo po nagsampa ng kaso, kaya po napawalang bisa ng Korte Suprema yung Disbursement Acceleration Plan na naging pondo na binigay ng Aquino government sa mga senador para bumoto sa impeachment ni Corona. Ano naman daw po ang gagawin nila para makakuha ng boto para sa impeachment ni Inday Sara Duterte? Abay, ang gagawin daw po nila ay meron silang for later release. Ano ba ho yung for later release? Yan po ay mga budget para sa proyekto na kinakailangan aproban mismo ng presidente ang disbursement. So kapag ang isang senador ay hindi bumoto para sa impeachment, yung pinapangakong mga proyekto na bilyon-bilyon, hindi po mai-release ang pondo. At alam naman po natin ngayon, ang patakaran ngayon sa mga infrastructure project, halos 50% na po ang napupunta sa bulsa ng mga kongresista at senatong. So kung magbibigay sila, gaya ng gustong ibigay dati sa mga senador, no, na 4 na bilyon ata yun, no, dun sa Disbursement Acceleration Plan, abay malinis po yan. 2 billion pupunta sa mga bulsa ng mga senatong na boboto para sa impeachment. No. Yan po ang nakabahagi dito sa Oplan na ito sang-ayon sa Manila Times. Bukod pa sa paggamit ng FLR or for later release sa budget process para bilhin ang boto ng mga senatong, syempre nandyan yung paggamit ng government resources para nga manalo mga kandidato na administrasyon. Hindi lang po sa Senado, kundi na rin sa Kamara. Kaya nga po, bilyon pisong ayuda ngayon ang linabas. Halos lahat po ng ayuda na nasa 2025 budget ay nailabas na po in time for election. Yan po yung AKAP, yan po yung TUPAD, yan po yung medical assistance program, no? Lahat po yan ay binuhos na sa mga kandidato ng administrasyon para masigurado ang kanilang panalo sa darating na eleksyon, no? Both sa Congress at sa Senado. Pero bagamat ginagamit po nila ang pera ng taong bayan, ano pa kung lumalabas sa mga surveys? Ang lumalabas po sa survey ay patuloy po ang pang-arangkada ng mga kandidato ng PDP laban sa darating na eleksyon. So parang wa-effect ang ginawa nilang pamumudmod ng pera at nangangalampag pa rin ang hanay ng PDP sa darating na eleksyon. Well, nag-move po ako kasi masyadong maaraw na, no? Sa ating hindi maganda naman tignan sa camera. Ngayon po parang mas maganda na yan. Yan, ganyan ang ating gagawin. So, mukha pong hindi gumagana ang Oplan Horus dahil matindi po ang pagkagalit ng tao nung sila po ay kinidnap ang dating Presidente Duterte at pinadala sa Hague para litisin. Ang nangyari pa dyan, yan ang naging pinakamalakas na campaign tool ng PDP laban para masigurado ngayon ang PDP 10, ang Duterte 10. Ang problema na lang talaga, sino yung dalawang
nananatili. Yung dalawa na inendorso ni BP Sara, si Amy Marcos at si Camille Villar, o yung dalawa na di umano ay sinusuportahan ni Tatay Digong, no? Si Gringo Unasan at saka si Colonel Quirubin, Ariel Quirubin. Tingnan po natin kung sino mananaig, no? Pero malinaw naman po dyan na dun sa dalawang natitira, whether be it Camille Villar, Amy Marcos, Quirubin, or si Unasan, yan naman po ay mga proven na susuporta kay Tatay Digong, no? So, I think it's really a numbers game. Kinakailangan merong 8 na sasalungat sa impeachment ni Inday Sara Duterte dahil yan po ang nakasaad sa ating saligang batas. Kinakailangan 2/3 votes, no? 24 po yan. So kinakailangan 8 ang hihindi sa impeachment para mapigilan po ang proseso ng pagtanggal kay BP Sara. Pero malinaw po doon sa Oplan Horus, ayon sa Manila Times, no? Abay patuloy pa rin ang demolition job laban doon sa mga nangangalampag na PDP laban candidates for senator, si Senator Bongo at si Senator Bato. At nabanggit po doon sa report na hindi lang dapat si Tatay Digong ang ipadala sa ICC, pati daw po itong si Senator Bongo at saka si Senator De La Rosa. Walang mabibigyang konfirmasyon ko lang po, talagang binigyan ng letter invitation para humarap sa isang video conferencing with the prosecutors itong si General Bato. Hindi ko po alam kung nakatanggap ng ganyang imbitasyon si Senator Bongo. So ang most likely na susunod na kikidnapin nila at padadala sa dahig ay itong si Senator Bato. Kaya naman po naintindihan ko ang BP Sara kung bakit gusto niyang iboto na rin ang mangga na si Amy Marcos at si Camille. Kasi nga po kung magtagumpay sila na mapadala sa dahig itong si General Bato, di bawas na naman ng isa boto na tatanggi dito sa plano ng impeachment, no? At saka, siyempre, numbers game, kinakailangan mo ng at least 8. Kung 3 yung sigurado natin dati, Bongo, Bato at Robin Padilla, mawawala pa yung 1 o 2. Isa na lang ang siguradong boto natin. Sino pa yung 7 na maaasahan ni BP Sara? So at least kahit papano, nandyan si Amy Marcos, nandyan si Camille Villar, meron ng 3. Kasi si Robin Padilla naman, walang possibility na mapadala sa ICC. So titignan na lang natin kung paano yung mga boboto mga independyente, no? Gaya ni Senator, ano pangalan nito? Senator si JIL Naco Villanueva. Paano boboto yan? Siyempre, Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, sana naman po ayan ay boboto. Pero 6 pa lang po yan, no? Hindi natin alam kung paano pa boboto yung iba. Kaya talaga naman pong lahat ay dapat gawin natin para pumasok ang Duterte. Dahil yan po talaga ang best insurance natin na hindi matatanggal ang ating Vice President sa kanyang katungkulan. In any case, malaki naman po ngayon ang pag-asa nitong si Philip Salvador, Marcoleta at saka itong Jimmy Bondoc, no, na talagang pumapasok, no. Ang Marcoleta po, wag po nating i-discount yan. Dahil ang Marcoleta po ay isang iglesia, no. At inaasahan natin na bibigay ng todo suporta ang iglesia para kay Congressman Marcoleta, no. At ang balita ko nga is yung mga humihingi ng endorso sa Iglesia ni Cristo, kinakailangan suportahan nila si Marcoleta dahil si Marcoleta naman talaga ay kabahagi ng hanay na Iglesia ni Cristo. So bakit nga namang susuporta ang mga iglesia members kung hindi naman susuportahan ng politikong lokal ang kanilang kandidato para sa Senado? So sana po siguraduhin natin na makapasok man lang itong si Marcoleta, Congressman Marcoleta bilang senador. At si Philip Salvador naman po, dahil artista, hindi na niya kinakailangan ng tulong ko. Sigurado na po siguro yan papasok, lalong-lalo na nandyan na nga po yung tinatawag nilang tidal wave na ginawa ng administrasyon para manalo ang Duterte. At si Jimmy Bondoc, surprisingly po, dahil yan ay bagito sa politika, may posibilidad din pong manalo. No? So sabihin na natin na 4 ang sigurado ng manalo, matagal pa naman po eleksyon. Pwede pa nating habulin yan para yung natitira pang 6 ay makapasok din. Kasi kung makapasok yung 10 at meron na tayong 3 doon sa Kongreso, safe na po si Inday Sara sa impeachment trial. Hindi na po siya mapapatanggal. At yan naman po, according to Operation Horus, kabahagi talaga ng plano nila. Now, nakasaad din doon sa Operation Horus na talagang pupulbusin ang mga Duterte kasama kanilang mga alyado. Bagamat ako po hindi ng pangalanan, alam naman natin na matapos na
ipakulong nila si Pastor Kibuloy, ako'y sinunod. No? Ako po'y kinulong na 1 araw at hindi po nagtagal, ako'y inanoon nila, sinight in contempt muli ng Quad Committee. At nung siguro matapos na ako'y nawala na sa bansa, napansin ng DOJ na hindi talaga ako mapapabalik sa bansa na walang kasong kriminal, abay hinabol yung kaso ng qualified trafficking. Yung kaso po nila sa qualified trafficking sa original complaint affidavit, hindi po ako kasama ha. Kaya nga po kaduda-duda na bigla akong sinama sa supplemental filing nila for qualified trafficking at ang bababaw ng ebidensya. Kung yan po ay magiging basihan para sa pahanap ko ng kaso, malinaw na malinaw po yan dito sa aking kaso ng asylum, no? Na talagang yan ay, ang tinatawag po dyan is unjust prosecution dahil wala po talagang kaebidensya. No? Bukod dun sa isang papel na wala namang pumirma na ako daw po ay legal ng Lucky South 99. Sa katunayan po, hindi po sapat na rason yan. Sabihin na natin totoo, pero hindi po yan totoo. Ang aking kliyente ay nagpapaupa lang sa Lucky South 99. Pero sabihin natin totoo yan, hindi po krimen maging abogado. In fact, ang mga abogado sinisigurado na ayon sa batas ang operasyon ng kanilang mga kliyente at kapag merong ang krimen na alam nila na nagaganap, dun lang sila magkakaroon ng pananagutan na hindi naman po nila napatunayan sa kaso ko dahil wala naman silang kahit anong pruweba na minalalaman akong illegal na nangyayari sa operasyon ng isang kumpanya na hindi ko po kliyente hanggang ngayon po. Talagang pinaninindigan, never ko pong naging kliyente ang Lucky South 99. Ang lahat po ng pleadings na naisampa ko sa MTC, sa Pampanga, sa RTC, Pampanga at sa Court of Appeals, linagdaan ko po yan bilang abogado ng Whirlwind Corporation at hindi ng Lucky South 99. So yan po ay prueba kung sino talaga ang kliyente ko, hindi po Lucky South 99 na nakabinbin sa hukuman. In any case, nailabas ko lang po yan kasi according to Oplan na Horus, kung hindi sila mananalo na fair and square, talagang sinisiraan nila na kuntodo ang mga kandidato ng administrasyon, ang mga administrasyon at ang kanilang aliado. Kasi ang BP Sara naman, hindi naman kandidato pa ngayon para sa kahit anong posisyon. No? Pero inuunahan na nila yung 2028 elections. Kasi naniniwala sila, and this is wrong, na kapag natanggal ngayon si BP Sara, hindi na siya makakatakbo sa 2028. Ang aking paninindigan po, walang kasama accessory penalty ang impeachment kung hindi ang pagkakatanggal sa pwesto. Bakit po? Kasi yung disqualification from office, may batas po yan. At ang accessory penalty, nakasaad po yan sa Revised Penal Code. Pero ang trial naman, by virtue of an impeachment, hindi po yan sakop ng Revised Penal Code. So saan po manggagaling yung accessory penalty ng disqualification from public office? Wala naman pong nakasaad na ganyan sa rules ng impeachment o di naman kaya doon sa provision ng impeachment, no, sa ating saligang batas. So I could be wrong, I could check that, pero yan po yung aking last recollection. Dahil matagal-tagal na rin ako hindi nagtuturo, no? So I will have to check. Pero ang aking recollection po, kinakailangan merong batas na nagpo-provide for the accessory penalty of disqualification from public office. Na wala naman po sa ngayon, no? So sabihin na natin magtagumpay silang matanggal ang BP Sara, which is remote dahil iboboto natin ang PDP 10, ay hindi po yan sagabal sa pagtakbo ng ating BP Sara bilang presidente sa 2028. Ang tanong, paabutin pa ba natin hanggang 2028? Meron namang kapangyarihan ang sambayan ng Pilipino magsisante ng presidente. Nako, sinasabi nga ni Vice President Sara, baka wala ng Pilipinas sa 2028 kung tayo mag-aantay pa ng 2028. Maghusga na po tayo, hindi po yung krimen. That's not incitement to sedition dahil ang sinasabi ko, 2 beses na po naghusga taong bayan na sipain ang mga walang kwentang mga namumuno sa ating bayan. So, kung mangyayari po yan, 2 beses, yan po ay nakasaad na sa ating 1987 Constitution. Bahagi po yan ng kapangyarihan ng taong bayan bilang tunay na soberenya sa ating lipunan. Alam nyo hanggang ngayon, denial king itong si Trililing na hindi raw nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Pero kung babasahin nyo ang lahat ng mga nakasulat ngayon tungkol sa Scarborough Shoal, sinasabi talaga na nawala ang possession ng Pilipinas sa Scarborough Shoal nung panahon ni Pinoy. So hanggang ngayon po, hindi binibigyang linaw ni Trililing kung ano ba talaga ang naging kasunduan. And yet, siya yung nag-aakusa sa akin na sinabi ko daw na nagkaroon ng secret agreement ang Presidente Duterte sa mga Chino. Wala naman pong secret yan. Yan po ay inanunsyo publicly ni dating
Defense Secretary Delfin Lorenzana at sinabi rin ni Presidente Duterte na meron silang kasunduan na as is where is o di naman kaya yung tinatawag na status quo agreement. Walang gagalaw, in other words, para merong kapayapaan. Hindi tayo gagalaw para ayusin, pero at the same time, hindi gagalaw ang mga Chino para hadlangan yung pag-deliver ng pagkain, tubig at iba pang humanitarian assistance sa ating mga kasundaluhan sa Sierra Madre. Now, ang punto niya, siniraan ko daw siya nung sinabi ko na unang-una na nawalan tayo ng teritoryo matapos siya maging natalaga na special envoy to China. Eh di ba totoo naman po, talaga naman pong yung desisyon ng China na kunin sa atin ang posisyon ay matapos na tinalaga siya ng Presidente Aquino bilang special envoy to China. At ang problema po, wala pong pananagutan. Kasi nga, unang-una, hindi siya nagpaalam sa Senado na gagawin niya yung katungkulan na yan. Labag po yan sa separation of powers kasi ang mga senador ay legislative. Ang larangan naman ng foreign affairs ay executive. So dapat talaga yan, humingi siya ng permiso sa Senado mismo, no? Kung hindi kay dating Senate President sa plenaryo na siya ay tatayong bilang isang special envoy. Kasi yan po ay isang prohibited position sa ating saligang batas. Kasi ang mga senador hindi dapat tumatanggap ng kahit ano pang ibang posisyon sa gobyerno bukod dun sa pagiging senador, no? Pero tumanggap siya. At talaga naman po hindi makakaila na secret talaga yung mga nangyari sa mga negosasyon. Hindi ko po alam kung ilang beses siya nagbalik-balik, pero mahigit 20 po na nagbalik-balik siya sa China at hanggang ngayon, napakatagal ng panahon na nakalipas, hindi pa niya isinasa publiko kung ano talaga naging kasunduan nila ng China. Basta ang alam lang natin, matapos yung napakadaming pagmi-meeting niya, nawala ang Scarborough sa atin. Kaya nga, ang sinasabi ko, huwag kayong magtututuro na si Presidente Duterte di umano ang namigay ng teritoryo dahil ang katotohanan niyan, it was during the time of President Aquino na nawala sa atin ang Scarborough Shoal. At bagamat tayo po ngayon ay pinangingisda ng China, yan din po ay resulta dahil doon sa pag-uusap ni Presidente Duterte kay President Xi. Kaya hanggang ngayon po ay hindi naman po nagrereklamo ang mga mangingisda natin at nakakapaghanap buhay po sila dyan sa boro na tinatawag. Alam ko po yan kasi mga mangingisda dyan, nung panahon na pinagbawalan sila, nung panahon ni Aquino na mangisda dyan, sila po yung naging kliyente ko. Kilala ko silang personal kung sino sila. Hanggang ngayon po, meron akong 2 freezer na ang laman ay libreng isda dahil yung aking mga kliyente, mga mangingisda ng Scarborough, hanggang ngayon, nagbibigay po sila ng isda kapag sila po ay nakakahuli. No? At ang nakakatuwa nga po, hindi ako pumupunta ng Masinloc para kunin. Nagtotoka-toka sila para magbayad ng isang tao na dalhin sa bahay ko. At 2 freezer po ngayon ang meron ako sa aking bahay dahil nga po sa daming isda na binibigay sa akin ng aking mga kliyente na galing po sa boro. No? At yan naman po ay bilang pagkilala nung panahon na sila po ay naiipit at nawalan ng trabaho, gumawa po tayo ng legal na remedyo laban sa China. No? Naghain tayo ng complaint dun sa UN Human Rights Committee na nagsasabi na pinagkakaitan sila ng China na karapatan na magkaroon ng kabuhayan. At bagamat walang desisyon dyan sa naging kaso na yan, hindi naman natin makakaila na matapos masampay ang reklamong yan, pinayagan muli ng China na makapagnisda ang ating mga mangingisda. At nung nagkaroon nga po ng arbitration, ang sabi ng arbitral tribunal, lahat ng mga mangingisda ay may karapatang mangisda dyan dahil merong historic right to fishing. So lahat ng mangingisda, kay Pilipino, kay Chino, kay Vietnamese, ay po pwedeng mangisda dyan sa boro. Dahilan na hanggang ngayon po ay naghahanap buhay ang ating mga kababayan dyan. Well, ako nga po sinasabi ko na sa mga Chino bakit pa ba kayo kailangan mangisda dyan? Ang gawin nyo na lang, ponduhan ninyo ang isang modernong fast freezing facility at saka i-improve nyo yung port facility ng Masinloc para hayaan nyo ng Pilipino ang mangisda, hayaan nyo ng i-fast freeze ang mga isdang nahahanap dyan, nahuhuli, at i-export sa China. Dahil mayaman na naman mga Chino, hayaan na nila mga Pilipino lang ang mangisda dyan sa Scarborough. At sila kain na lang ng kain dahil meron naman silang pambayad, di ba? So, pero hindi po pwedeng mangyari ngayon yan dahil nga sinira na ng tuluyan ni Marcos Jr. ang ating relasyon sa China. At mukhang wala na pong pag-asa na ma-repair sa
near future itong relasyon nito hanggang nakaupo po ang Marcos Jr. Dahil ginagamit ng Marcos Jr. ang China ngayon para takutin ang mga Amerika na kapag hindi sumaklolo ang Amerika sa Pilipinas laban sa China, hindi nila magagamit ang ating bansa bilang unsinkable warship laban sa China. No? Well, tingnan natin kung ano pong mangyayari dyan dahil bagamat umiinit na naman ang relasyon ng China at ng Amerika, ang katotohanan po, paulit-ulit sinasabi ni Junior, na hindi pala ni Junior, paulit-ulit sinasabi ni President Trump na hindi siya interesado na makipaggera kahit kanino at ngayon nga po pine-pressure niya itong si Zelensky na tapusin na yung gera sa Russia. Samantalang noong mga unang panahon, ang mga Amerikano nagsasabi, sagot ka namin Ukraine, lumaban ka. Ngayon ayaw na ni Trump dahil alam niya na ang nagbabayad ng gera ay mga Amerikano. So sa tingin ko rin po, hindi papayag si President Trump na kapag nagkagera dahil nga sa Taiwan, ang Amerika magbabayad. Kaya nga po, bigo si Marcos Jr. ngayon na umasa sa kanyang pag-asa na kahit gaano pa siyang kapalpak bilang isang presidente, susuportahan siya ng mga Amerikano. Dahil unang-una, alam naman natin lahat, si President Trump po ay mabuti at matalik na kaibigan ni Presidente Duterte. Hindi ko nga po alam kung kailan gagalaw itong si President Trump na yung kanyang kaibigan pinakulong ng ICC na talaga namang galit na galit si Trump dyan. Dahil ang sabi niya, paparusahan ko, isa-sanction ko lahat ng kahit sinong makipagtulungan sa ICC laban sa ating mga kaalyado. At kasama naman sa kanilang mga alyado ay ang Pilipinas. Hindi lang dahil tayo kanilang treaty ally, kundi dahil na rin sa malapit na pagkakaibigan ni President Trump at ni President Duterte. Para nga po silang twin brothers, no? Parehong politika, parehong merong war on drugs. Believe si President Trump sa war on drugs ni President Duterte. No? So sa tingin ko po, yung personal na relasyon na yan ay isang hadlang dun sa inaasahan ni Marcos Jr. na magagamit niya ang China bilang dahilan para suportahan siya ng mga Amerikano kahit gaano pa siyang kapalpak. So abangan natin ang susunod na kabanata dyan dahil tingin ko naman hindi maaatim ni President Trump na manahimik habang ang ating Tatay Digong ay nakakulong sa dahig na sinasabi ni Trump dapat talagang mabuwag na dahil ang ICC hindi lang ginagamit para sa politika at yan po ay ginamit laban sa Pilipinas para patunayan na hindi lang mga Afrikanong hinahabol ng ICC kung hindi ginagamit yan laban sa Amerika mismo at kanyang mga alyado. At alam naman natin na bagamat maraming maanghang na salita ang ating presidente tungkol sa mga Amerikano, pagdating naman sa personal na relasyon, walang kaduda-duda ang relasyon nilang dalawa ni President Trump. So anyway, maraming salamat po sa mga piskal sa kanilang ginawang pag-dismiss sa kaso ni Trillanes. Na-dismiss po yung kaso kasi yung isang elemento ng libel ay hindi napatunayan ni Trilliling. Ito po yung requirement na publication. Ang sinabi niya kasi sa kanyang complaint affidavit, napagbigay alam lang sa kanya ng isang staff niya yung aking broadcast ng Spokes Hour kung saan tinawag kong pansin niya na hindi talagang nawala ng kahit anong teritoryong Pilipinas sa panahon ni Presidente Duterte. Pero sabi ng piskal, nasa ng pruweba, wala namang sinumpaang sanaysa yung staff mo. Tapos, hindi rin siya gumawa ng kahit anong ebidensya, nagsumite ng ebidensya na may nakapanood sa Spokes Hour na episode na yon at naniwala na nasiraan ang pagkatao ni Trilliling. Paano mo naman masisiraan ng tao na talaga namang negative ng approval at trust rating? Makikita niyo po yan sa resulta ng eleksyon sa Caloocan. Ang Caloocan po, naku, ewan ko kung aabot sa milyon ang kanyang botante, no? Pero wala pa po sigurong 20,000 na magiging boto dyan ni Trilliling. Baka nga mga 10,000 lang ang makukuha niya. No? So paano mo sisirain ang pagkatao ng Trilliling na sira na sa mata ng napakadaming tao? Pansinin niyo po yan. 10,000 to 20,000 votes lang ang makukuha niyan sa Caloocan sa kanyang kandidatura sa pagiging alkalde ng Caloocan. So mga taga-Caloocan, huwag bumoto sa isang tao na nakipag-secret negotiation sa China na ang naging resulta, at wala namang kaduda-duda po yan, matapos ang napakadaming pagmi-meeting niya na secret sa mga Chino, ay nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Now, ang hindi po in-address ng mga prosecutor ay yung sinasabi ko na sakop ng protected speech yung aking sinasabi. Unang-una, hindi naman ako nagsabi na nawala ang Scarborough Shoal dahil sa paghihimasok ni Trillanes. Yan naman po ay sinabi mismo ni Juan Ponce Enrile nung siya ay Senate President.
at kinabit ko po bilang attachment sa aking counter affidavit yung proceedings ng Senado. Kung talagang malinaw, kung saan malinaw na malinaw, sinasabi ni JPE, abay traitor itong mamang ito dahil siya nakipag-usap ng sikreto na walang teritoryo natin, hindi nagbibigay ng public pronouncement kung anong napagkasunduan niya, at nung nagsasalita si JPE, imbis na sumagot, nag-walk out. Kung wala siya itatago, ba't hindi siya sumagot sa plenaryo ng Senado? Kaya nga ang mga senador binibigyan ng immunity laban sa libel para maging ang balitaktakan dyan ay maging buhay, no? At malaman natin kung anong katotohanan. Pero pinili niya na manahimik imbis na i-deny yung sinasabi ni JPE na nawala ang Scarborough dahil sa kanyang mga secret negotiations, at hanggang ngayon hindi pa niya sinisiwalat kung ano talaga ang napagkasunduan niya sa bansang China. Sa akin po, malinaw na ang desisyon ng Korte Suprema. Kung ang subject matter ng mga sinabi ko ay may kinalaman sa interes ng publiko, kinakailangan niya na ipag-usapan. So pag-usapan po natin, ano ang mga pinagkasunduan ni Trillanes doon sa kanyang mga secret negotiations. Siyempre po, ang secret negotiations magkakaroon ng secret agreement. So siya po ang pumasok sa secret agreement, hindi ang dating Presidente Duterte, dahil yan naman pong mga agreement on status quo ay isiniwalat sa publiko ng ating Presidente Duterte at ni minsan hindi po sinikreto. In fact, ang unang-unang pagkakataon narinig ko yung agreement na yan, kongresista pa po ako doon po sa hearing ng Committee on Appropriations kung saan humarap si dating Defense Secretary Del Lorenzana at sinabi na may ganyan ngang kasunduan, status quo agreement, na walang galawan, no, nang magkaroon ng kapayapaan, lalong-lalo na dyan sa area ng Ayungin. No? Bagamat hindi po yan napagdesisyonan ng mga piskal, sapat na po na merong isang elemento na kulang doon sa reklamo ni Trillanes. At ang nagkulang ng elemento ay yung elemento ng publication. Pero sana nga po magkaroon din ng pronouncement tungkol dun sa pananagutan ni Trillanes bilang isang public officer na meron siyang obligasyon na isiwalat yung mga secret negotiations at secret agreements kung anumang nito na kanyang ipinasok with the Chinese authorities. Dahil may pakialam po tayo yan, dahil yan po itungkol sa ating teritoryo na pilit na binabaluktot ni Marcos Jr. at sinasabi na ang Presidente Duterte raw ang dahilan kung bakit tayo nawala ng teritoryo, na wala pong basihan. Dahil alam naman po nating lahat na wala ang Scarborough sa panahon ni Presidente Aquino na nagtalaga kay Trililing bilang isang special envoy, at nawala naman pong mischief reef sa panahon ni FDR. Napag-usapan din po natin, itong si Trililing humarap sa kanyang partido na Lakas, NUCD, at humiling na kinakailangan tulungan ng matindi ang alyansa. Naku, mantakin ninyo ang alyansa ay binubuo ng isang koalisyon kasama ang lahat ng mga pinakamalalaking partido ng Pilipinas, ang Lakas, NUCD, Nasyonalista, NUP, at saka ang partido ni Danding Coangco, NPC. So ano pa bang kailangan nila? Midterm elections, hawak nila ang administrasyon, hawak nila ang lahat ng ayuda, and yet desperado na nakiusap ang tambaluslos na kinakailangan suportahan ng Partido Lakas ang alyansa ni Marcos Jr. Well, itong ganitong desperadong pakiusap na kinakailangan tulungan ng alyansa, miski ito po ay midterms election at nakaupo ang Marcos Jr. ay nagpapatunay na talaga namang pong nakaapekto sa mga kandidato ng alyansa ang pagtataksil na ginawa ng administrasyon ni Marcos Jr. kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At ang katunayan po nito, yung -28 at -29 na trust and approval rating ng ating Marcos Jr., no? -28 at 29, yan po ay parang imposibleng makamit, pero nakamit po yan ni Marcos Jr. It is the worst record of approval and mistrust of any president. Naintindihan niyo ba ibig sabihin ninyon? Talagang pinakasusuklaman na presidente ang Marcos Jr. At itong si Auntie Claire isinisisi sa akin, hello, ang sakit ng sikmura, hindi po yan fake news.
Yan po'y nararamdaman, hindi po yan balita. Yan ay physical sensation na gutom ang Pilipino, kaya wag na tayo magtaka na talagang negative 28 at negative 29 ang trust and approval rating ni Marcos Jr. At dahil nga po dito, well, Houston, we have a problem. Nagiging referendum ngayon ang midterm elections para kay Marcos Jr. Kung sa tingin ninyo, mas mabuti sa Pilipino ang magpatuloy ang administrasyon ni Marcos Jr., ibotong alyansa. Pero at negative 28 and negative 29, nako po, they have a problem. O nakikita na natin na isang staunch na kandidato ng alyansa, itong si Manny Pacquiao, ini-endorso na ang mga kandidato ng PDP Laban. O nakita nyo naman, ang Villar na anak ni Manny at Cynthia Villar na talagang haligan ng Nationalista Party, nagpa-endorso kay Inday Sara Duterte. At syempre, ang sariling kapatid ni Junior na tinatawag nating Mangga, nagpa-endorso na rin kay BP Sara. So, ang ibig sabihin po niyan talaga, they have a problem. Dahil nga po gagawing referendum ng taong bayan kay Marcos Jr. itong midterm elections, malamang po maraming hindi makakapasok sa hanay ng alyansa, bagamat ito po ay midterm election at lahat ng resources, ayuda, pera, hawak ng administrasyon para suportahan kanyang mga kandidato, pero isa-isa na pong bumabagsak sa survey. Siguro ang kanilang pag-asa na lang po ay magic using the machines. Kaya nga po ang pakiusap natin, kinakailangan tambakan natin sila para miski sila ay mag-attempt na magdaya through electronic cheating, mabibigo sila. Dahil pag sila ay tinambakan, kahit ano pang magic ang gawin nila, hindi sila magtatagumpay. Di ba po? So yung ganyang tono na talagang desperado na humihingi ng tulong para sa alyansa ni Tambi, patunay po na talagang nadisgusto na ang taong bayan kay Marcos Jr., hindi lang dahil sa kagutuman, hindi lang dahil sa kataasan ng presyo ng bilihin, hindi lang sa kakulangan ng trabaho, hindi lang dahil sa mababang sweldo, hindi lang dahil hindi niya sinasagot ang mga akusasyon na siya ay bangag, kung hindi, pinagtraidoran niya, hindi lang po ang Presidente Duterte na nagpalibing sa kanyang ama na hindi ginawa ng kahit sino pang ibang presidente, kung hindi, pinagtaksilan niya ang sambayanang Pilipino. Dahil nang sinurrender niya ang Pilipino para husgahan ng dayuhan, yan po ay paglabag sa ating soberenya, sa ating jurisdiksyon, sa ating karapatan bilang isang malayang sambayanan. Kaya wag na po tayo magtaka. Desperado po talaga sila. Pero ako naman po, ang pakiusap ko ha, Duterte. Wag na po tayong bumoto ng iba. At para sa party list, Gabay Party List 139. I believe, Yusek, hindi lang ito dapat effort ng national government. Pati LGU, sabi kahapon ni Secretary Francis Tio Laurel, kinakailangan may effort din ng LGU. Meron bang participation ng LGU doon sa aspeto ng pagbibigay ng subsidiya? Kasi I believe ang Cebu yata, meron silang tulong na subsidiya para dito sa effort na ito. Opo, kaya po naging pilot area po ang Visayas areas because una po na nagbigay ng kanilang pagbigay ng kanilang anunsyo na sila rin ay magkikipag-cooperate. Una silang magsabi na sila ay makikipag-cooperate para po makatulong din po sa naisin ng Pangulo, ng pamahalaan, ng gobyerno na mabagyan po ang ating mga kababayan ng bigas sa murang halaga sa 20 pesos kada kilo. At sa susunod nga pong taon ay mas nanaisin po ng Pangulo na ito po ay sagutin na ng national government. Pero kung meron pa po talaga ng mga LGUs na makikipag-cooperate pa po at kaya po nilang makapagbigay ng subsidiya, ito po ay tatanggapin pa rin po natin. Malaking tulong po iyon. One last hirit na lang, Yusek. Saan ma-avail ng ating mga kababayan yung murang bigas? Bukod sa inaasahan natin sa Kadiwa, saan pa? Since ito po ay mayroong cooperation mula sa LGUs, magbibigay din po ng sariling guidelines ang mga LGUs kung saan po nila ito maaaring ibenta. Maaari po sa kanilang palengke, sa mga authorized outlets ng LGUs, maaari sa kanilang mga
empleyado, ito po ay magiging depende po sa magiging guidelines po ng LGUs. Pero sa mga kadiwa po ay meron po. Salamat po, Yusek. Thank you. Ana Badjo, GMA News Online. Good morning po, Yusek. Ma'am, in relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. Binubudo lang daw po natin yung taong bayan. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Pero ma'am, why did the government choose Visayas po? Kasi yung isa rin niyang sinasabi, given na vote-rich region yung Visayas, kaya ito raw yung pinili. Ano po yung basehan ng government kung bakit Visayas? Unang-una po, na sabi po sa atin ni Secretary Kiko Laurel, na kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas areas. Ito rin po ay pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. So bakit naman po natin haharangin ang magandang adhikain na ito, ang magandang goal na ito ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito sa Visayas areas. Huwag po natin harangin, huwag po natin pagbawalan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Ito po ay muli para sa taong bayan, huwag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Hindi porkit po mura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi, ninuman, na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA, sa ating gobyerno. So, wag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili na po. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang 33 pesos. Same po, parehong bigas po ang ibebenta. At ang sabi nga po natin dito, kung sinasabi po niya na huwag magpabudol, tama po na huwag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at masabotahin ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Tandaan natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos. Ma'am, last na lang po on my part. Ma'am, paano po yung budget nito? Sufficient naman po ba para masustain? And kasi tinatarget natin na hanggang 2028 na rin po yung implementation. Sa ngayon po ay aabot po at ang nais po ng Pangulo para sa susunod na taon ay mabigyan po ng budget ang programang ito para sa taong bayan. Thank you, ma'am. Follow-up question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, yung 20 pesos po, this was a campaign promise of the President. Pero bakit ngayon lang po ito nasimulan? Unang-una po,
sa budget po, hindi po agad kinaya or masasabi natin na pinag-aralan kung paano ito mapapatupad. At ngayon po na kinakaya po natin, hindi po ba dapat mas magpunyagi tayo? At kumbaga ay sabihin natin isang tagumpay ito ng pamahalaan para sa taong bayan. Huwag po tayo magpaka negatibo. Huwag po nating tignan na hindi maganda at sinasabing pamumulitika po ito. Sabi nga natin, noon pa po ito aspirasyon. So kung ito man ay natupad, maganda lamang po siguro nagkataon dahil ang Visayas areas ay nakipag-cooperate. At sabi nga natin, ang mga taong itim ang tingin sa kanilang paligid ay mukhang hindi makakakita talaga ng liwanag. So you're saying, ma'am, na ngayon lang nagkaroon ng budget for the 20 pesos rice? Hindi po natin sinasabi ngayon lang nagka-budget. Ngayon lang po na pag-araling mabuti dahil sa loob po ng mga araw, buwan, taon, ito po ay inaral kung paano po ito maipapatupad. Ngayon po, nakita po nila sa kanilang pag-aaral na maaari pong ibigay sa pamamagitan din po ng pagbibigay ng subsidiya. Ito po ngayon ay ating ipatutupad. Ma'am, kasi yung announcement came shortly after the President suffered a double-digit decline sa kanyang trust and approval ratings, kung saan tinuturo yung mataas na presyo ng bilihin behind the decline. Does this have anything to do with the announcement? Wala po. Dahil bago pa po nagkaroon kung anumang survey, rating ang napapakita ngayon, noon pa po ito pinag-uusapan. Nakasama po ako minsan sa isang pribadong meeting para po dito, para pa ipatupad po ang 20 pesos kada kilo na bigas. Nauna pa po ito na pag-usapan ng DA, ng NFA, bago pa po lumabas ang mga survey ratings na yan. Next question, Ivan Mayrina. Ma'am, follow up dun sa kung saan manggagaling ang pondo rito. Ang paliwanag kahapon ni Secretary Chu Laurel, kung ano man yung diferensya, 33 yung value, ibebenta ng 20. Tig 650 ang national at local. What happens to the fourth, third class municipalities who are unable to fund the difference? How soon can the national government shoulder the cost fully para maibenta po sa 20? Sa ngayon po ay pinag-aaralan po yung patungkol po dyan. Ang pangunahin po ngayon na direktiba po ay doon sa maaari makapagbigay ng subsidiya mula sa local government. At sinabi naman po natin, kung hindi man nila maa-avail ito, maaari naman po magpautang ang FTI, pero ito po yung sinasabi nating halagang 33 pesos. At maa-avail naman din po ng mga kababayan natin yung halagang 33 pesos through the LGU or FTI. At yun po din po ay pwedeng utangin po ng mga sinasabi niyo po na medyo local government na hindi ganun kalaki po yung income na natatanggap. Salamat po. Christian Yesores, DZ, Radyo 630. Yusek, siguro po, meron po bang directive o utos ang Pangulo sa mga LGU na just to make sure din po na hindi nga po magagamit ng mga LGU sa pamumulitika itong pagbebenta ng murang bigas bilang election season po ngayon at may mga takot po na baka ilang mga kandidato sa lokal na pamahalaan ang samantalahin yung pagbebenta ng murang bigas? Makikita naman po ng COMELEC ito kung ito po ay sa pamamagitan lang o ang reason po dito ay pamumulitika o dahil lamang sa pangangampanya. So hayaan na lang po natin ang COMELEC na siya po ang magsuri kung ito'y ginagamit sa pamumulitika at pangangampanya. Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Bali, ilan po yung magiging beneficiaries target beneficiaries nitong program? At saka yung ilang LGUs rin po. Bali, ilang families and ilang LGUs? Opo, sa ngayon po ay nagkakaroon po ng guidelines. Gumagawa po ng guidelines ang DA at madidinig po sa kanila yung detalye. Sa aming pagkakaalam ay magkakaroon po mismo ng press briefing si Secretary Kiko o ang DA at doon niyo po malalaman kung ano po yung iba pa po mga detalye. Tapos, na-mention rin po nila na parang wala pa siyang allocation sa GAA this year. So, saan po kukunin ng government, ng DA yung budget for the initial implementation nitong program? Muli po,
pakinggan na lang po muna natin yung press briefing na gagawin po ng DA dahil sa ngayon po hindi ko po hawak ang detalye patungkol po dyan at sila po mismo ang magbibigay ng mga kasagutan patungkol po sa mga ganyang klaseng mga katanungan. Last na lang po. Bali na-mention rin po ng COMELEC na nag-issue na sila ng reaction regarding dito sa rice. Ang na-mention po nila, okay lang raw magbenta yung NFA nung 20 pesos pero hindi raw po dapat involved yung mga candidates for the 2025 polls. Kaso karamihan po ng incumbent officials ngayon ay running for re-election. So pag nagbenta po ba nito, dapat hindi po sila involved dun sa... Dapat po, hindi po sila involved. Dapat nga po ang kanilang mga mukha ay hindi makikita sa mga tarpaulin patungkol po dito. Ang pagbebenta po ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ay para po sa taong bayan, hindi para po sa mga kandidato. Thank you po, ma'am. Next, same topic. Eden Santos, Net 24. Yusek, good morning po. Nabanggit niyo po may the draft na guidelines ng DA para sa pagbebenta po ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Nangangahulugan po ba ito na limitado lamang yung mga kababayan natin na maaring maka-avail at hindi ito rice for all, itong 20 pesos na ito ng ating administrasyon? Nakausap po natin ang representative ng DA at sinasabi po naman nila ito ay maa-avail ni numan. Pero magkakaroon din po ng sariling guidelines ang LGU kung kanino po ito maibebenta. Mas malamang po sa aking hinuha, sa aking pagtatansya, mas mabibigyan nila ng priority yung mga sinasabing nasa laylayan ng lipunan. Pero hindi naman po ito ipinagbabawal na bilhin. Ang sabi po sa atin, pag nasa kadiwa po, lahat naman po ay maaaring maka-avail. Thank you po. Moving on to next question, Marisol Halili, B5. Good morning, Yusek. Yusek, punta lang ako dun sa plano ni PBBM to attend the burial of Pope Francis. May we have more details about it? Kailan sila aalis ni First Lady Liza papunta ng Vatican and hanggang kailan sila doon? Mamayang gabi po, ang pag-alis po ng first couple. The funeral will be attended by the first couple this Saturday, April 26. At yun lamang po ang maibibigay kong detalye. But meron na po ba decision who will be the caretaker of the government while the President is in Vatican? Malamang po bago po umalis ang ating Pangulo ay ibibigay po nila yung detalye patungkol po dyan. And will the President have other activities in Vatican and Europe aside from attending the burial of the Pope? Pag binigay na po sa atin ng ahensya ng DFA, ang detalye po dito, ibibigay ko po sa inyo. Dahil sa ngayon po, nakausap po natin ang representative ng DFA at ito lamang po ang naibigay ng detalye. Ang pahaba lang, aside from the First Lady, meron pa po bang ibang makakasama si PBBM papunta sa Vatican? Muli, hihingin ko na lamang po yung detalye dahil sa ngayon po, nung ako humingi ng detalye patungkol po sa pag-alis ng bansa para po umattend sa funeral po ng Pope, ito lamang po ang ibinigay sa atin, pansamantala. Salamat, Yusek. Yusek, follow-up question from Ace Romero, Philippine Star. Yusek, in relation to that, may mga nakalinya kasing mga potential events si Presidente sa Friday and then even sa Sunday. So, all these are canceled or postponed? Hindi ko po masasagot sa ngayon. Dahil hindi pa po ako nabibigyan ng detalye kung ano po yung kanilang magiging itinerary. Kapag po naibigay siguro po sa akin, ibibigay ko po kaagad-agad sa inyo. Pero do we have info kailan sila uuwi? Wala pa. Wala pa pong detalye sa akin. Okay, salamat po. Moving on to next question, Eden Santos, Net 25. Regarding lang po sa impeachment against Vice President Sara Duterte, nananatili po ba yung tindig ng Pangulo na huwag pa rin pigilan yung napipintong impeachment trial sa Senado laban po kay BP Sara, knowing na yung impeachment case po was rooted in the questionable confidential funds ng Vice Presidente. Tama po ba? Wala po sa kamay ngayon ng Pangulo ang patungkol po sa impeachment trial. Kung ano po ang magaganap dito, nasa kamay na po ito ng Senado.
follow-up ko lang po, dun sa transparency and accountability, kung confidential and intel funds po yung dahilan nung pag-impeach kay VP Sara, hindi po kaya maapektuhan din ng Pangulo dahil isa po siya doon sa top spender ng Confi and Intel funds para po hilingin din na idetalye niya yung kanyang pinaggagamitan or paggagamitan po ng Confi and Intel funds. Hindi po nakatanggap ang Office of the President ng AOM or Notice of Disallowance. Kung sino man ang nakatanggap nito at kung sino man ang kinakailangan magpaliwanag dito, mauna muna po siya magpaliwanag dahil meron pong trial na darating po. Okay po, thank you. Follow-up question from Ace Romero, Philippine Star. Yusek, we'll just seek reaction dun sa sinabi ng kampo ni Vice President that her lawyers thought they are more than confident that she will emerge victorious dito sa impeachment trial na ito. Kung yun po yung estratehiya nila, hayaan po natin. But does the palace agree na wala pong kinalaman ng palasyo sa impeachment trial? Thank you. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Over 1,100 vehicles failed roadworthiness inspection po, 671 drivers suspended after testing positive for drugs. What directive has the President issued to the DOTR o dun po sa Special Task Force na binuo to review road safety policies and enforcement po? Yes. There is this directive coming from the President that there should be more protection to the commuters, to everyone, from abusive drivers. Tama-tama lamang po dahil ito mismo ang direktiba ng Pangulo, ang utos ng Pangulo. At ito naman po ay sinasagawa ng DOTR sa pamamagitan po at pamumuno ni Secretary Vince Dizon. Kanya po, lumalabas po dito na yung na-revoke po ng license po ng ELS Bus Company at marami pong mga drivers na nasuspindi po. 671 drivers nasuspend po dahil sa nagpositibo po sa paggamit ng illegal na droga. So ito po ay napakaganda po dahil pinapakita po natin sa taong bayan na sila ay dapat na safe sa daan. At hindi po dapat abusuhin ang anumang binigay na pribilehiyo na ikaw ay maging driver sa kalye. Ma'am, follow-up po. How does the Palace view the proposed anti-camote bill which aims to prevent the detention of motorists involved in accidents na hindi naman po sila yung may kasalanan po? Dapat lamang po, kung hindi naman po makikita na may kasalanan, minsan kapag ka po nagkaroon ng vehicular accident, makikita naman paminsan-minsan ng mga investigador kung sino ba yung unang nagkamali. Siguro kapag ang investigador po ay nakita na ang isa ay siyang nabiktima o yung sasakyan ang mismong nadanyusan, hindi po naman dapat na makulong ang mismong nabiktima. Pero may mga pagkakataon po na sa pag-iimbestiga, hindi naman agad nakikita kung sino yung may sala. So, karapatan din po ng mga otoridad natin na wag muna palayain o magkaroon ng maagarang investigasyon para po, kasama na rin po ito sa due process. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat.